Hello? Hi, Papa Jackson. Hi, magandang umaga sa Pilipinas. Good morning. Good morning, Philippines. Ayan. Kamusta po? I'm okay. I'm completely fine. What's your name? Rio. Rio. I'll call you Rio. Yes po. Paano yung spelling ng Rio mo? R-I-O lang? Oo. Okay. Si Rio ay ilang taon na? 31 po, taga Laguna. 31. Ano kaya pakiramdam maging 30s na? Hindi ko alam eh. Sarap. Hoy, wag kang kamontra dyan. Forever 26 lang ako. Sana all, Papa Jackson. Di ba? I'm never letting the old man in. Anyway, si Rio ay 31 from Laguna. Anong ginagawa sa buhay? Ako po ay nag-work sa corporate. Mhm. HR. Okay. HR ka. Yes po. Okay. Grabe, nakakakaba dito. Mhm. Isipin ko na lang kaibigan ko kayong lahat. Kalmado ka lang. Tropa lang kausap mo. Anyways, si Rio ay 31 from Laguna. Corporate. Anong trabaho mo sa corporate? Sa HR po ako. HR. Mabait ka bang HR ka? Sana. Mabait kang Yun ang HR? ina-achieve ko eh. Oo, sana. Sana mabait ako sa paningin nila. Okay. Anyways, ano yun? Tawag nito, anong work mo sa HR? Recruitment, exit interview, ano pa no? Papa Jackson, overall, lahat. Comp and Ben. Ikaw din ang compensation and benefits? Ikaw din? Opo. Ha? Ikaw lahat? Mag-isa kang HR? Dalawa kami, pero medyo senior ako. So, Malaki sweldo nito. Kasi Maraming bang galit sa'yo? siguro yung mga natanggal ko. Talaga? Hindi. Wala pa naman ako nakakaaway na. Wala ka namang di ba? Ang HR mo tagapagpatupad ng rules na talaga, di ba? Oo. Di ba? Wala kaming kasalanan. Oo. Pero minsan kayo napagbubuntunan, di ba? Yes, all the time. May nabasa akong article na nakalagay doon. HR is never your friend. True. Thank you. Pag empleado ka ng kumpanya at kausap mo yung HR never siya nawala sa pagiging HR. Lagi siya nanggagaling sa posisyon niya as HR. Walang off the record sa HR. Off the record tayo. Walang ganon. Pag HR yan, tama, di ba? Baka matakot sila sa HR, ha? Pero totoo, partly true. Pero din naman, tao pa rin naman ang HR at the end of the day. So, Wag ka nang gumanyan pa sa akin. Okay na yun. Hindi, ako naniniwala naman ako dyan. Kasi the company book has rules. It has no heart. Tandaan mo yan. Diba? ilalagay ko yan dun sa handbook namin. The company rule book has rules. It has no heart. Walang puso ang company book. Alam mo saan nanggagaling yung puso? Saan? Sa nagpapatupad ng rules. Oh. But you don't owe it to anybody if you don't want to to put kumbaga alongside the rules. Kung ayaw mo lagyan ng puso, di wala talaga. Diba? Dami kong alam, bahala ka dyan. Punta naman. And it's up to us to be, if you want to be compassionate, diba? Ikaw ba, compassionate ka ba? Minsan. Oh, Not all the time. yan. Ang sagot ay hindi. Not all the time. Eh di hindi. Charotera. Anyway, sige. May sawa ka na ba, Rio?
partner, hindi pa kami kasal. Live-in. Yes po. Matagal na kayo magka-live-in? Opo, mga 9 years na. May anak na kayo? Meron. Ah. Isa. Ilang taon na? Ay, baka malaman. 7. 7. So 1.5 years kayo magkasama, nagbuntis ka na. Yes po. Kinikwenta ko lang. Okay, anyways. Nakwento din yung timeline Pero yeah. 7 and 9 years na. Okay. Ba't tayo magkausap ngayon, Rio? Kasi, paano ba? Sige, magbigay ako ng background. So, itong partner ko, before naging kami, meron siyang kids sa una niyang ex. Hindi sila rin kasal. So, ang dami na namin pinagdaanan. Dami ko ng attempts na tumawag sa'yo. Kaya lang, dami mong caller. So, ngayon lang ako nakaswerte. So gusto mo mag-sorry ako? Okay. Oh, sorry na agad. Oo. Okay, I accept your apology. Thank you. Game. Sige, tapos. Hindi, ganito pa Jackson. So, parang, medyo matagal na kami, 9 years na kami. So, lately, ang nangyayari, kasi yung mga kids niya ay wala sa amin. So, nandun sa kanilang mommy. And, parang they try na mag-co-parent dun sa kids nila. They should be. Ang lagi na siya nangyayari. Parang ako, after 9 years, parang nagsistart na ako magsawa, ma-fed up dun sa situation namin. Anong part ng situation yun nakaka-feed up? Oo. Kasi, I try to be understanding ito, disclosure lang. I try to be understanding. Pero, yung mga yung nagko-co-parent sila, every time na they are together, I understand that it's for the kids, para sa, may mga special occasions. Kaya lang, may mga instances in the past, dati ito na pag nagkikita sila, may nangyayari sa kanila. Tapos, Wait. Ganun na ba ang co-parenting ngayon? Dati nga. Siguro sa iba, hindi natin alam. Kailan yan? Dati pa yan? Umpisa kayo? Dati like mga... May anak na kami. Na grabe na sila mag-co-parent. Nag-abroad sila together. Ayan. And then, nalalaman ko na ayan, may nangyayari sa kanila. Pero nung after naman nun, parang natigil naman yon yung ganong situation or ganong setup nila. Ang problem ngayon is kasi nasanay na kami na ganon ng setup na every time na kasama niya yung mga kids niya, the ex would say na hindi allowed yung kids na makasama ako or makita ako, and hindi rin ako pwedeng mag-contact dun sa partner ko habang magkakasama sila. Kailan yan? Na-establish ito parang mga 7-6 years ago. It's still happening today? Until now. So when they're together, you are completely out of the picture? Before, I try na, syempre, babae so nag-overthink ka. So, parang, tawagan ko siya, magagalit ako. Sabihin ko, bakit hindi ka nagpaparamdam? Hindi mo kasi nasagot. Magagalit siya. And then, everyone else dun sa family nila would say na ginugulo ko sila dun sa time Wait. nila. Wait. Yung bang girl, yung ex niya, may partner na yan? Siguro. Hindi ko sure Hindi kami close. Well, mas weird pag close kayo, di ba? Parang...
Okay. Pero siguro meron na rin. That's weird. That's really weird. Actually, nung una, parang tinatry ko maging understanding kasi ang reasoning nila ay and it's not just them hindi lang silang mag-ex. Pati yung people around them. So, ayaw ng family ng Okay. guy sa'yo? Before. Kasi before, they are trying, yung bago-bago kami, they are trying na pag-ayusin sila. Okay. Ano work mo ulit? HR. Bobo ka ha? So, para ng HR ha? Nakakahiya nga, kaya nga ayaw ko sabihin sana. Medyo... sorry, lumabas lang. sorry. Akin. Okay, akin. Nakakadalawang sorry ka sa akin, Papa Doctor. Oo, di ba? At least tawag kitang tanga-tanga sa busang gala. Okay, tuloy mo. So, ayun, nung mga bago-bago pa lang sila, ayan, sasabihin sa akin na bihira naman daw niya makita yung kids niya. So, bigay ko na daw yung time na yun sa kanila. Which I try my best, sa end ko. Yan lang, parang, teka, inom muna akong tubig, saglit lang. Ayan. Parang, ngayon, yung family niya, friends namin lahat, naka-move on na kami lahat dun sa issues nila before na co-parenting daw, pero may kababalaghan mang ginagawa, ganyan. Ang nangyayari ngayon is, before, hindi ko alam kung evil stepmom ba ako sa ganito. Pero before, nung bago pa lang kami, I really love his kids. Totoo yun. I love his kids na... Genuinely? Na, totoo, yeah. Na I don't want to be their mom, I want to be their friend. Okay. Wala pa kay anak nun o meron na? Pregnant na ako nun. Okay. And kahit naman nung nag-jowa pa lang kami, alam ko naman na may kids na siya. So, okay. Ayun. And tsaka mababait yung mga kids niya. Kaya lang, syempre, as lumalaki yung mga bata, ang panig na, ako may anak din ako. So, yung panig ng bata, sa mommy nila talaga. Of course. That's given. So, habang malaki yung mga bata, syempre, ilag na sila sa akin dahil hindi natin alam. Ewan ko, basta ayaw na nila sa akin. Ganyan. Kasi may isip na sila, and they see na siguro before they see na yung mommy nila is hurting. So, tinanggap ko naman yon, and ayoko naman ipilit yung sarili ko sa mga anak niya. Kasi may anak din naman ako, so focus na lang ako sa anak ko. And then eventually, yung love na nararamdaman ko dun sa kids niya, parang gradually nawawala. Na umabot ngayon na parang wala na lang sa akin. I don't hate them, pero wala na lang sa akin. It's Christmas, it's birthday, whatever. Parang, okay. Hindi, before, I would always tell my partner na, tawagan ko naman yung mga anak mo, ganyan. Ngayon, hindi ko na naaalala yung mga anak niya. Ganun na yung feeling ko sa mga kids niya. And then, parang lately, kasi sobrang rare lang talaga ng occasions na makasama yung kids niya. Hindi dahil hindi pinagdadamot. Pero, kasi unang-una malayo, tapos busy na lahat, may school, may work siya, ganyan. Tapos, parang isang beses, recently lang ito, umalis siya, pinuntahan niya yung mga kids niya, lalabas niya daw. Parang ako, kasi yung anak ko, gusto niya makabanding yung mga kapatid niya. Pero parang, ang nakasanayan na naming setup ay hindi pwedeng makabanding. Hindi naman hindi pwede, pero medyo wag muna lagi ang sinasabi dun sa anak ko. Kasi parang time daw ito ng mga kapatid niya. Ganyan. So, sa akin okay lang. And then,
Syempre ako as a mom, nasasaktan ako pag yung anak ko gusto niya makasama yung mga kapatid niya at parang nagtatampo siya, ganyan. And iniisip ko na lang na mas madalas naman niyang kasama yung tatay niya kaysa sa mga kapatid niya. Tapos, so eto na nga. Ay, ang dami kong kwento. Eto na nga. Yung nangyari recently, parang nagkaroon lang ako ng shift after ilang taon. Nagkaroon ako ng shift sa mindset ko na bakit ganon? Bakit parang until now, meron pa rin, bakit parang meron pa rin deciding factor yun ba yung term? Yung ex niya dun sa amin. Na, well, siguro kasi yun ang terms ng ex niya, parang sasabihin ng ex niya, sige, pumunta kayo dito sa baluarte ko. Pero, hindi mo pwedeng isama yan. Yan, meaning ako. Hindi daw ako pwedeng isama, ganyan. So, pagka ganon, hanggang ngayon, ganon ang setup na every time magkikita sila, hindi namin makontak yung partner ko. Kasi binibigyan daw niya ng time yung mga anak niya. And before, ang usapan namin ng partner ko, setup namin, pag lumalabas kami, kahit sino kasama namin, always nagsisend ng pictures ng mga kasama namin. For some reason, pag kasama niya yung mga kids niya, hindi siya nagsisend ng pictures. Syempre ako, napapraning ako. So, yung utak ko na naman ay tumatakbo at nag-iisip ng kung ano-ano dahil may history sila dahil may history sila. Tapos, laging, ang nakakaasar pa doon, every time na magkikita sila, makaasar pa yung ex. Like, sasabihin ng ex, magkasama kami, ganito, nagsisend pa siya ng picture, mga ganon. So, ayun, yung last na kita nila, alam na ng partner ko na galit ako. And sabi ko sa kanya na hindi ko naman pinipilit ang sarili ko sa buhay ng mga anak mo. Pero sana yung kailangan ba talaga, hindi ko alam kasi pero kailangan ba talaga yung mga co-parent magkakasama sila lagi. Like, mag-rent ng Airbnb, magkakasama sila. So, hindi ko naman alam kung ano nangyayari doon. Doon nagsisimula yung pagiging praning ko. Mm-hmm. Okay. And so, alam mo yun, pagka nag-aaway kami, never niyang, dahil HR nga ako, at dahil HR nga ako, ay sasabihin ko na my feelings are valid, your feelings are valid, ganyan. Pero never, sa paningin niya, never naging valid ang feelings ko. At parang sa paningin niya, ako masama. Yun yung itatanong ko sa inyo. Masama ba ako? Mali ba ako na to feel that way? Well, I'll take your story at face value. Okay? I'm going to pretend that all the details you told me are exactly the way, di ba, how it happened. Is that fair? Yes. Okay. Sige. All right. Well, yes. You're not wrong. Yes, it's valid to feel the way you felt. And yes, if you're contemplating na makipaghiwalay, go ahead. It's very difficult. It's very, very rare and difficult to have a relationship and still feel like you're a mistress. Ang hirap na yan. Tama? Tama ba? Hello? Are you crying? Konti lang. Kaya kasi word na hiwalay eh. Oh, there you go. That is why. Kaya tumagal ka dyan ng 9 years.
Because he knows exactly, well, I'm sure ganito, ano. Naniniwala ako, Rio, na may mga bagay na meron yung lalaki na meron yung lalaking yan that made you stay. Okay, it's not all that bad. But it's never, kahit kailan, hindi kailanman pwede mo maging factor na dahil mabait siya, he is allowed to get away with making you feel that he's cheating on you. Because he did. And he's still doing that. I mean, kung inaalagaan niya yung pakiramdam ng mga anak niya, I get that. Pero ano ka sa buhay niya? Hindi ba niya inaalagaan yung pakiramdam mo? Pinasok niya to sitwasyon na to eh. Pinasok niya to. And co-parenting will never require that you sleep with your ex. Co-parenting does not require you that you're obligated na mag-Airbnb kayo magkakasama. That's delikadesa. Hindi kasama yun. Walang papayag nun. Walang papayag nun. Katarantaduhan yun. Naka-Airbnb sila magkakasama sa isang bahay and you are not even allowed to talk to him? Hindi na sila magbalikan. Parang nakakagulo nga ako sa kanila. Exactly. Ganito. Yung parang part of me is thinking na not all the time something's happening. Kasi sobrang tagal na panahon. Oh, excuse me. Ang tanga nun. I'm thinking not all the time may nangyari. But there's the chance. I mean, for a guy to even make you feel like there's even a chance that he could be sleeping with an ex, he shouldn't be doing that to you. I bet ayaw niyang gawin sa kanya yan. Tell me why, Rio. Huh? Tell me why. Why? Ano why? Why are you this stupid? Why? Hindi. Siyempre, kasi pamakatulanan mo. The very reason why you stayed on for 9 years, ang dami nang pwedeng dahilan para makipag-iwalay ka dyan. Parang kasi ang hirap magsimula ulit. Well, mas mahirap yung pagdadaanan mo. Mahirap magsimula pero mas mahirap magtuloy kung ganyan. Believe me. Actually, alam mo yung sinabi mo kanina, Papa Jackson, naalala ko. Sinabi niya rin pala, nag-aaway kami. Kasi pinagawayan nga namin. Sabi niya sa akin, yung pagkikita raw nila nung mga kids niya, nung ex niya, ay bihirang-bihira lang daw mangyari yun. At para bang doon daw sa pagkikita na yun, ay ang dumi-dumi daw ng isip ko. Well, he could be right. Pwedeng tama siya dyan. Diba? Na minsan lang kayo magkikita bakit pagagawa ng issue. Tama, mali. But this stupid guy is forgetting that once upon a time, nung nagkita sila, nagtalik sila nun eh. Yeah. That's consequence of his direct stupid action. So ano yun? Kakalimutan mo na lang yun? That he is back in a situation where he can do it again? And hindi mo siya pwedeng tawagan? And you buy that? Huh? Kasi parang ang tagal na huling beses na nahuli ko siya. No? Parang I'd like to think, and I see naman na nagbago na siya. Kaya lang, ang lagi niyang ginagamit sa akin ay yung mga anak card. Walang masama doon. Walang masama doon. I mean,
I like fathers, di ba, who attend to obligations and responsibilities. But you are in the picture. You should be part of the dynamics. Hindi mo pwedeng wala ka doon. Hindi mo pwedeng wala ka doon. He cannot exempt, oh my God. He cannot exempt you from the equation. You are part of the equation. Hindi mo pwedeng hindi ka kasama doon. Hindi mo pwedeng hindi ka considered doon. Ano ka dyan sa kwento na yan? Saling ket-ket ka dyan. You've spent 9 years, gave this guy a kid and still saling ket-ket ka pa rin? That your emotions are not valid? What do you want to ask me? Ayun, sabi niyo na kanina. What do you want to ask me? Kasi nakapaghiwalay na ako sa kanya. Good. Pero syempre, ang hirap. Ang hirap magsimula. Of course. I agree with you. It's not easy. But right now, as we sit tonight, it's the most logical thing to do. It's the most logical thing to do. Hindi ko alam saan ako pupunta. Parang pag wala siya, mag-isa na lang ako. That's not true. You have a kid. That is not true. May anak ka. Yeah, the comfort and the love naman, always very supportive naman yung anak na. Yeah, so huwag mo isipin mag-isa ka lang. What did he tell you nung sinabi mo makikipag-iwalay ka? What did he tell you? Nagalit siya. Ang initial reaction niya, nagalit siya at nagsisigaw siya dahil napakadumi daw ng isip ko. Okay. At bakit ko na iniisip na nagbabahay-bahayan sila. At bahala daw ako sa buhay ko kung ano daw decision. Oh, there you go. You got your answers. You got your answers. You got your answers. Hindi niya nagigets to, no? Hindi niya nagigets to, no? Hindi niya naiintindihan kung gaano kasakit yung ginawa niya sa iyo that he had sex with his ex. On those days, he said he's going to attend to his obligation as a father. Tama, no? Hindi niya nagigets kung gaano kasakit, no? Yes, and ang lagi niya sinasabi, it's all in the past. Sobrang tagal na daw na. Oh, madaling sabihin niya pag ikaw nagkamali. It's all in the past. Ano yan? Linya ng mga manipulator tsaka mga gaslighter yan. Oo. Totoo. Yung mga it's all in the past. You cannot dictate to anybody how they're going to heal after you hurt them. You cannot dictate to anybody how they're going to heal. What do you want to ask me? What'd you call me? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I cannot tell you that. Pero at least, may nagsabi sa akin na tama yung, I mean,
valid yung feelings ko. It's not Aside just from my valid. friends. It's not just it's just not valid. It's the right thing to do. It's the right thing to do. Well, good luck to you, ma'am. What do you feel now? Sad, That's lost, that's good. relieved, That's normal. at nag-iisip ako kung anong gagawin ko bukas Well, pag wala na siya. I mean, pag one day at a time. I wanna tell you something you can look forward to. Ready? hmm, One day when you're better. Listen carefully, okay? hmm, One day when you're better, you're going to say thank you to yourself for making this decision. You'll be so proud of yourself that you were able to muster the courage to choose yourself and stop allowing this guy to continuously hurt you. One day that will come. You'll be so proud of yourself. You'll be so proud of yourself. I promise you that. Asan anak mo? nandun sa in-laws ko. Asa ka ngayon? Nandito sa bahay namin. Where is he? I don't know. Okay. You're going to leave the place, right? Itong bahay namin, Sinong aalis? Siya o ikaw? hindi ko nga alam kasi malapit yung bahay namin sa family niya. Well, yeah, that's logistical. Alright, that's a logistical question. Bahala ka na magdyan. Well, it's a new chapter sa buhay mo. This is so hurtful in 'di ba? Kasi syempre, alam mo, mahilig tayo sa mga linyang ang dami na naming pinagsamahan. Tama na. Oo. Yeah. But after a while, you have to start asking yourself, I mean, nagmamatter ba yung emosyon ko sa relasyon namin o iniintindi ko lang siya? So that you have to answer on your own. You okay? Yes. Okay na ako. Anything more you want to ask me? Wala na. Well, I
I want to talk to you soon when things are better. But congratulations. You want to know why? Mm. Finally, you've decided to protect your own interest. Make that a good practice. To always protect your own interest. Hindi pagiging madamot yan. That's just being fair. Did I make sense? Yes. You deserve better than this, right? Yes. Then go get what you deserve. You're young. You're just 31. Thank you for calling, Rio. Thank you, Papa Jackson. Maraming salamat po. Bye-bye po.